It's not every day you get a free vacay. Kaya naman ngayong buwan ng pag-ibig, handog yan ng isang grupo para sa solo parent na halos hindi raw nagpapahinga para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Let's change the game and make someone feel loved today. Sa bahaging ito ng Fishport sa Navotas City, may isang solo parent na mabibigyan ng biyaya. Si Vilma na araw-araw kung mga lakal ng basura. Pagkatapos kong bumulot ng plastic, ano na po ako, binebenta po para makakain po kami. At magbantay sa maliit niyang tindahan sa bahay, alang-alang sa kanyang 12 anyos na anak. Wala po akong pahinga, sa totoo lang po, diyan nagsidungaling sa inyo. Araw-gabi ako kumakayod kahit may naramdaman po ako. Pahinga ba kamo? To the rescue, ang isang international volunteer organization sa mga gaya ni Nanay Vilma. Dahil sinasagot nito ang makabuluhang pahinga o vacation. From urban to probinsya feels real quick. At syempre, all expense paid. From transportation to food, pati 3-day accommodation na mala farm stay. We don't call the beneficiary yung mga tao o yung nasa labas. We call them friends. Kasi for us, the friendship is the heart of our mission. More than 3 decades na silang nagbibigay ng tulong sa ilang komunidad sa Metro Manila, along with volunteers from all over the world. At nitong 2021 naman, sinimulan ang kanilang libreng pabakasyon sa Pangasinan. Tuwing buwan, there is one family o isang grupo ng kabataan, taga Marquetry o taga Smoky Mountain o taga Dagat-Dagatan. When you get here, ano yung mga pwede nilang gawin? Yung gusto namin na pahinga po sila at saka if we go around, it's a gift given to us and it's a gift that we give to them. Si Nanay Vilma, first time nakapag out of town day off kasama ang anak. Bigyan kong time yung sarili ko na mamasyal, na tanggal yung stress at saka problema sa buhay. The vision that we have, it's also to give presents to our friends. Gusto po namin para sa kaibigan namin is that they feel at home. Pagpalain po ng Panginoon lalo pagpalain ang tahanan na puso. Pasalamat po ako sa kanila. Nakilala na natin ang iba't ibang mga miyembro ng tahanan ng puso na talagang tumutulong sa mga pamilya katulad nila Nanay Vilma at ang kanyang anak na si Edmar. Iniimbitahan po namin kayong lahat na mag-donate sa tahanan ng puso para po mas marami pa silang mga matulungang mga kaibigan at mga kapwa nating Pilipino na siyempre nangangailangan ng mga gantong klaseng bakasyon at pag-relax. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kahit may leukemia sa edad ng 3, tuloy ang pangarap na isang batang nakilala namin sa Macalelon sa Quezon. Diyan humuhugot ng lakas ang kanyang mga magulang. Pag-asang dinudugtungan ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng proyektong Kapuso Cancer Champion. Mga obrang gawa sa tanso o brass sculptures ang pangunahing kinabubuhay ni Glenn mula Macalelon, Quezon. Ang bawat detalye mabusisi raw niyang inuukit. Pero sa dami ng disenyong kanyang nagawa, pinakamalapit daw sa kanyang puso ang inukit niyang imahe ng isang ama na pasan ang anak. Inspirasyon daw kasi niya rito ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Erom na na-diagnose na may acute lymphoblastic leukemia noong July 2023. Tulong po ito sa pagpapagamot ng baby ko nung nagke-chemotherapy, kaya po ako'y nagpupursige na gumawa nito. Malaking hamon daw para sa kanilang mag-asawa ang paghahanap ng dugo sa tuwing kinakailangan ni Erom ang blood transfusion. Minsan wala po sa hospital, naghahanap pa po talaga kami sa labas at kailangan din ng perang pambili. Kaya laking pasasalamat nila nang mapabilang si Erom sa ating Kapuso Cancer Champions.
Mga kapuso, isa lang po si Erom sa napakaraming buhay na ating pwedeng madugtungan sa pamagitan ng pagdodonate ng dugo. Kaya sa darating na February 17, araw po yan ng Sabado, iniimbitahan po namin kayo na makiisa sa isasagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross sa Ever Commonwealth, Quezon City, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang demand ng dugo ay all year round, no? Every single day, kailangan ng dugo. Yung bansa po natin, ang kailangan natin ay nasa almost 1.2 million bags of blood. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mula sa Japanese leg ng kanyang Eras Tour, diretso sa Super Bowl sa Amerika si Taylor Swift para suportahan ang kanyang boyfriend and Chiefs player na si Travis Kelce. Ang kanilang sweet victory moment sa chika ni Nelson Canlas. Damang-dama ng Swifties ang love month as Mother Taylor said, "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me." Proud girlfriend kasi si Taylor Swift na binigyan ng sweet kiss ang boyfriend and Kansas City Chiefs tight end na si Travis Kelce matapos ang kanilang third Super Bowl win. Ang international pop star, no signs of jet lag dahil fresh pa from Tokyo, Japan na nagkaroon ng 4-day Eras Tour. Pero gaya ng pag-a-assure ng Japan Embassy, on time na nakarating si Taylor sa Super Bowl to support his boy P. Kaya ganun na lang ka-emotional si Tay-Tay na all out ang support while on the bleachers. Kasama niyang nanood ang celebrity friends gaya ni na Hollywood star Blake Lively at singer na si Ice Spice. All support din dyan ang pamilya ni Travis. Speaking of the Super Bowl, trending din ang halftime performance ni Usher. Dito pinorform niya ang ilan sa kanyang greatest hits gaya ng Yeah. Sunod-sunod din ang pasabog with his surprise guests gaya ni na Alicia Keys, will.i.am at Fila-am singer na si Her. Sa naganap na Super Bowl, nakalaban ng Kansas City Chiefs ang San Francisco 49ers. Breathtaking ang dikit na laro na nagtapos sa overtime victory score na 25-22. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Sabay sa hugot ng mga naghahanap ng kanilang kapuso ngayong Valentine, ang paghugot naman ng dagdag kita ng mga negosyong sumasakay sa araw ng mga puso. Lumakas daw ang bentahan ng ilang bulaklak, regalo, pati gayuma. Tinutukan niya ni Dano Tingkuko. Mula sa mga promo sa ilang establishmento hanggang sa mga paninda, talagang love is in the air 2 araw bago ang Valentine's Day. Dito sa Dangwa sa Maynila, malulula kayo sa dami ng pagpipili ang flower arrangement na mas mahal na kumpara nung nakaraang linggo. Sabi ng ilang tindera, tuwing ganitong okasyon talagang mataas ang kuha nila sa supplier. Ito po talaga ang talagang kinukuha na ng supply. Kasi syempre, ang flower talaga, lalong-lalo na sa mga babae, syempre masaya pag binibigyan kahit maliit na kahit isang piraso po lang na flower. Iniisip mo, napaka-importante mo. Ang magkasintahang Blessa at Ann dumayo pa mula Batangas. Iba sa feeling kapag binigyan ka ng flower, lalo na pag fresh, no? Parang makes you feel special. Worth it. Kahit mga 1K lang. Ayon kay Nestor Castro ng UP Department of Anthropology, hindi tulad ng Pasko, hindi pista opisyal ang Valentine's Day na pag-alala sa pagkamatay ng martir na si Saint Valentine at dinala sa Pilipinas ng mga Amerikano. Pero noon, hindi pa ito tiniting ng negosyo. Nung American colonial period, nauuso na noon yung merong mga Valentine's Day love letters, 40s, 50s, nauso na yung mga Valentine's cards. Papadala mo yon sa iyong mga nililigawan, sa iyong asawa, sa iyong kasintahan. So ganoon lamang hanggang gradually, unti-unti na nag-i-evolve. Mula sa greeting cards, unti-unting pumatok ang iba pang forma ng pagpapakita ng pagmamahal gaya ng pagkain sa labas at pagbibigay ng mga tsokolate, teddy bear at bulaklak. Sa konteksto ngayon, malaki yung talaga na contributory factor yung peer pressure, lalong-lalo na sa social media, Kasi nakikita mo
nagpo-post, meron siyang kasamang kadate. Ikaw, kawawa ka naman. So yung mga ganitong pressure na, ay, kahit man lang sa araw na ito ay meron akong kadate. Ang modernong pagdiriwang ng Valentine's sinakyan ng mga negosyo, kahit na mga sinaunang paniniwala ng ilang Pinoy tulad ng pagkapit sa gayuma. Dating isa, nagiging 2-3 ang bibili. Ngayon nila daw kailangan. Kung talaga mahal mo ang isang tao, lahat ng bagay gagawin mo para sa kanya, di ba? Kahit hindi Valentine. Bagamat nakatutulong ang Valentine's sa maraming negosyante. Nung college po ako, dito ko kumukuha ang pambaon, pambayad sa mga pag may babayaran. Paalala ng eksperto. Ang substance ng Valentine's Day, pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi laging sa material na bagay. Pwedeng gawin ito sa paraan ng pakikipagkapwa, pagtulong sa ibang tao, sa paraan na hindi kinakailangan gumastos. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Pumanaw na po sa edad na 88 ang dating anchor ng GMA Balita na si Mike Lacanilao. Kinumpirma yan ng naulilang may bahay ng mamamahayag na si Francie Castañeda Lacanilao. Nagsilbing co-anchor si Mike sa GMA Balita na isa sa mga programa ng GMA Network noong 1990s. Naging presidente rin siya ng Phoebeas College of Bible noong 1976 hanggang 1982. Magkakaroon po ng joint memorial service para kay Mike bukas sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. May wake viewing din sa Sukat, Parañaque sa Huwebes, February 15, bago po siya ihatid sa kanyang huling hantungan sa Biyernes. Wala raw problema sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa bise na nasa Malaysia para sa ilang pagpupulong. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, nakangiting dumating si Vice President Sara Duterte dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa isang mahalagang pagbisita. Dito, sinagot ng bise ang ilang issue. Oh, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship. Both. Ito ang tiniyak ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue sa pagitan ng Marcos at Duterte family. Pero nang tanungin kung kumusta ang kanyang relasyon kay First Lady Liza Araneta, sagot ng bise, I have no comment as of this time. May pumuna kasi sa tagpong ito sa departure honors para kay Pangulong Bongbong Marcos papuntang Vietnam. Sinabi rin ni Vice President na hindi pa niya nakakausap ang amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid kaugnay ng kanilang pagbatikos sa Pangulo. Hindi naman nagtanong sa akin si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. No comment din si Duterte nang tanungin hinggil sa Independent Mindanao na isinusulong ng kanyang ama. Natanong din namin ang bise sa kanyang sinabi na tatakbo siya sa eleksyon. Pero kung kailan at kung anong posisyon, sagot niya, ang politika parang buhay lang yan, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Sinabi niya ang mga yan dito sa Malaysia, kung saan makakapulong niya ang Malaysian Education Minister na counterpart niya bilang kalihim ng Department of Education. Bahagi rin ito ng tungkulin niya bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization na itinatag para palawakin ang regional cooperation sa edukasyon, siyensya at kultura. Makaka-courtesy call din ng pangalawang Pangulo ang Deputy Prime Minister ng Malaysia. Bukod sa mga nasabing lakad na yan, Mel, nakatakda rin magkaroon ng dinner si Vice President bukas sa Filipino community dito sa Malaysia. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Samantala, inaabangan pa rin ang desisyon ng Korte kaugnay sa motion for reconsideration na inihain laban sa pagpipiyansa ng ilang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon yan kay Deputy Senior State Prosecutor Richard Fadulion. Partikular na pinayagang magpiyansa kaya pansamantalang nakalalaya ang 6 na gwardya ng Manila Arena. Sila ang mga isinasangkot sa pagkawala ng 6 na sabungero roon noong 2022.
Certified kapuso pa rin si King of Talk, Boy Abunda, matapos niyang pumirma muli ng kontrata with GMA Network. At kasabay niyan, sinagot din ni Tito Boy ang pagpuna ni Bea Alonzo sa mga nagkumpirma raw ng breakup nila ni Dominic Roque nang walang consent. Makichika kay Nelson Canlas. Yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos ang ilang araw na usap-usapan, kinumpirma ni na Bea Alonzo at Dominic Roque na nagkasundo silang hindi na ituloy ang kanilang kasal. Hindi raw naging madali ang desisyon. Gusto raw sana nila ng mas maraming oras para pag-isipan at ipagdasal ito. Pero marami ng kumalat na espekulasyon. Tanong, pati insulto. May mga nagkumpirma rin daw ng hiwalayan nang walaan nilang consent o paalam mula sa kanila. Ang iba, lumikha pa ng mga walang basehan at maling kwento kaya nagsalita na sila para sa kanilang peace of mind. Hiningan namin ng reaksyon si Boy Abunda, isa sa mga huling nagbalita ng hiwalayan batay sa kanyang source, na nanawagan din noong maging maingat sa mga espekulasyon. Sabi niya ngayon, kaugnay sa joint statement ni Bea at Dominic. May dahilan para mag-react dun sa statement. Pero I'm not going to do that now. Kasi I realize na people involved in this controversy are going through pain. Masakit maghiwalay, masakit ang mapunta doon sa sitwasyon na yon. Even pain deserves respect at pinipili kong manahimik. Sinabi yan ni Kuya Boy sa kanyang pag-renew ng kontrata sa GMA Network matapos ang 1 taong pagbabalik kapuso. Pinangunahan ito ni na GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong, at SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable. Nagagalak tayo na nag-renew siya sa atin at nakita ko kung ano ang respeto sa kanya ng mga artista, hindi lamang from GMA, maski sa mga kabilang channels. Nakakagalak naman, no? Nakakapagtaba ng puso kung makikita natin yung ratings. Patunay lang na with Boy, yes, the answer is yes. So we look forward to many more years. Papasalamat tayo kay Boy sa tiwala niya. Dumating din sina GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Napapalapit yung mga artista ng Sparkle sa mga tao kasi nakikita yung kung sino sila talaga, lumalabas yung mga kung ano yung interesting sa kanila. Yung mga things na hindi alam, napapalabas niya in a way na nakakatuwa. We're very happy with the performance of Fast Talk. We're very, very happy na Kuya Boy is still a kapuso. What kept me going from the very beginning was my unflinching belief in the power of the interview. So, ang dami ko pa rin natututunan. Paano ko ba hihikayatin si nanay, si tatay at ang kapuso para manood, para may bagong mapanood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Pinangalanan bilang bagong chairman at chief executive officer o CEO ng multinational consumer goods firm na Unilever Philippines, si Freddy Ong. Papalitan ni Ong si Benji Yap na maupong head of country ng Unilever Indonesia. Sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-100 taon ng Unilever, inilatag ni Ong ang mga plano ng kumpanya kabilang ang patuloy na paglabas ng mga produktong magpopromote ng sustainability. Dumalo sa handover event si Chief Marketing Officer and Head ng Sales and Marketing Group, Lizelle G. Maralag, at iba pang opisyal ng GMA Sales and Marketing Group. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.